natin. Yes, the Lord is faithful. Medyo bawasan natin ang bass ba ito? Hindi ko marinig yung sarili ko. Ayan. Purihin ang Panginoon. Napakapalad po natin mga kapatid. Kung tayo po ay kabilang sa mga taong biniyayaan ng Panginoon, hinggan po natin mabuti. Napakapalad po natin kung tayo po ay kabilang sa mga taong biniyayaan ng Panginoon na makiisa at makibahagi sa pagdiriwang po na banal na hapunan ng Panginoon. Paulit-ulit po natin sinasabi, mga kapatid, na hindi lahat ng tao ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na makibahagi sa Kanya pong sa pag-aala-ala ng Kanya pong pinaghirapan. Okay, ang atin pong kaligtasan. Bakit po natin pinagdiriwang ang banal na hapunan ng Panginoon? Ano po ang dahilan, mga kapatid? Pinagdiriwang po natin ang banal na hapunan ng Lord. Let us focus. Bakit po natin pinagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon? Marami pong explanations na naririnig tayo. Ngunit lahat po ba ng ito ay talagang unawa natin? Sapagkat ang nakakalungkot po, mga kapatid, sa buhay ng isang nagsasabi na siya ay Kristiyano, ay yung makita niya ang kanyang sarili. O baka hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Na ang kanyang buhay ay unti-unting lumalayo sa Panginoon at hindi siya nagkakaroon ng kaligayahan, ng kasiyahan sa mga gawain, napaka-importanting gawain patungkol sa Panginoon. Kalungkot po ng isang mananampalatayang sinasabi na siya ay anak ng Diyos, pero baliwala sa kanya ang kahalagahan ng mga gawain para sa Panginoon. Okay? Nakikita ba natin ang ating sarili na nandun pa talaga yung desire natin, yung pagkagusto natin, na hindi napipilitan na gumawa ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon? Makatotohanan ba tayo sa ating pagganap sa ating Panginoon sa tuwing tayo umaawit? Sa tuwing tayo nakaupo at nakikinig? O ginagawa lang natin ang mga bagay na ito dahil ito'y isang utos o ito'y isang napagkasunduan o nakagawian, isang ritual na kailangan nating gawin. Bakit po natin pinagdiriwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon? Dahil po, tayo ay mayroong kaugnayan sa ating Panginoon. Hindi po lahat ng tao may kaugnayan sa ating Panginoon. Mapalad ka kung nakikita mo yung sarili na meron kang kaugnayan o kaisa ka or meron kang makatotohanang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Ang mensahe po na binigay sa atin ng Panginoon, which is, i-introduce pa lang po natin ngayon because this will be our series sa mga susunod pong mga Lord's Supper. Unti-unti natin aalamin ano ang kaugnayan natin sa Panginoon. At paano tayo nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon? Paano nga ba tayo nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon? Mga kapatid, karamihan na isasagot ng mga nagsasabing Kristiyano na ang kaugnayan nila sa Panginoon ay nagsimula dahil sa isang araw ay tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo. At since then,
mula sa araw na yon ay nagkaroon na siya ng kaugnayan o relationship sa Panginoon. Yun ba talaga ang sinasabi ng katotohanan o ng banal na salita ng Diyos? Talagang nga bang nagkaroon ka ng kaugnayan sa Diyos noong araw na tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Well, materially, physically, it seems na para sa iyo, sa perspective mo, yung araw na yon, kung ito man ay makatotohanan sa iyo, ay talaga namang nagkaroon ng significance. Listen very careful. Ano yung significance? Sa Tagalog? Kahalagahan. Nagkaroon ng kahalagahan. Yung araw na yun. Pagkat sa iyong murang kaisipan, pwede mo pa lubusang naiintindihan ang kasulatan, ang naunawaan mo lang ay yung sinasabi sa iyo ng mga taong pumunta sa iyo, pinarating ng Panginoon at sabihin sa iyong mabuting balita para sa iyong murang kaisipan, matutuntun mo lang ang iyong kaugnayan sa Diyos noong panahong tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Walang masama doon at walang mali doon. Ngunit, mga kapatid, nagkukulang ito ng katotohanan sapagkat unti-unti mo maiintindihan, unti-unti mo maunawaan papaano ka nga ba nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos habang ikaw ay lumalakad sa iyong buhay pananampalataya. Okay? Hindi ka pwedeng manatili doon sa kaisipan na ligtas na ako, tinanggap ko ang Panginoon, pwede ko nang gawin ang lahat ng gusto kong gawin. Hindi ka pwedeng manatili doon. Hindi yun ang plano ng Diyos at hindi yun ang kalooban niya. Maraming mga tao ang nalilinlang, being deceived by the enemy because they view ang kanilang kaisipan ay nakatungtong lang doon sa instant salvation. Na wala ng mga susunod pa, maliban na tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Walang mali doon. Ang mali, yung maging stagnant ka, manatili ka sa isang simpleng katotohanan na hindi lubusan na unawaan. Okay? So, ang mensahe natin ngayon, mga kapatid, is our union with Christ. Diba? Union with Christ. Ano yung union, mga kapatid? Kaugnayan o pagiging isa o pakikipag-isa. Okay. Kapatid, lilinawin sa atin ng ating Panginoon, paano pa nga ba nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya? Paano pa nga ba pinaging isa ng Diyos sa Panginoong Jesucristo? Paano pa nga ba nakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo? Gagamitin natin ang aklat ng Efeso, o sa English ay Ephesians, chapter 1, verses 1 to 14. Okay, susundan natin mabuti, mga kapatid. Introduction lang ito ngayon. Sapagkat mahabang aralin ito, iisa-isahin natin points by points. Pero i-introduce natin ngayon, mga kapatid. Okay, babasahin natin Ephesians chapter 1, verses 1 to 14. Okay, nandiyan naman sa ang tawag dyan, sa board, sundan niyo na lamang po sa aking pong pagbabasa. Ephesians chapter 1, verses 1 to 14. It says, focus
Listen very carefully. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Okay, bago tayo umusan, tignan natin yung verse 1. Sabi dito, sino ang sumulat? Paul. Nagpakilala agad siya. Sabi niya, ako si Pablo. Paul, sino daw siya? An apostle of Christ Jesus. Paano siya naging apostol? By the will of God. Is it by his own will? No. Naging apostol siya dahil sa kalooban ng Diyos. Siyang sumulat. Ipinalaga siya ng Diyos para maging apostol at sumulat. Kanino? Kanino siya sumulat? To the saints. To the saints, particularly in this letter, in this epistle, in the church of Ephesus. Okay, hindi na ba natin pwedeng gamitin ito para sa ating sarili? Ay sabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Hindi ba pwede sa atin? Pwede po. Bakit? Dahil ang unang binanggit dito, to the saints. Okay? Sa mga mananampalataya. Anong ibig sabihin ng saints, mga kapatid? Nung nasa dati tayong paniniwala, iba ang tingin natin sa mga saints. Okay? Ang isang saint, ang isang santo, ay yung mga merong extraordinary piety o extraordinary life na parang hindi nakikitang pangkaraniwan sa mga tao. At ginagawang santo ng matataas sa reliyon, sa Roma, ang mga taong nakakakitaan ng ganitong klaseng pamumuhay. Kaya meron tayong mga Saint Lorenzo Ruiz, Saint, marami nang naging santo na diniklara ng simbahang Katoliko. Okay, diniklara ng tao. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng saints? Sinabi rin mga kapatid dito sa ating pong binabasa. To the saints in Ephesus, ano daw yung saint na yun? The faithful in Christ. Okay. Ang santo pala, o mga santo pala, mga kapatid, ito yung mga faithful, pag sinabi natin faithful, mga naniniwala, naninindigan sa pananampalataya, kanino? Kay Kristo Jesus. Okay? Yan pala ang mga saints. Hindi pala yung napakababait, pero hindi naman kilala si Kristo, hindi naman tinatanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sino pala ang mga saints na sinasabi ng Biblia? The faithful in Jesus Christ. Sila ang mga santo. Okay. Para lang maging malinaw sa inyo mga kapatid. Baka ang tinitignan yung mga saints ay yung sinasabi ng mundo ng mga santo. Okay? Hindi po. Ang mga santo ay kung ano ang definisyon ng Biblia. Sino sila? The faithful in Christ Jesus. Okay. So grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Okay, bago tayo umusad ulit, ibuod natin yung 3 bersikulo. Sapagkat dito sa 3 bersikulo, mga kapatid, nandito ang kabuuan ng ating pag-uusapan mula verses 4 to 14. Okay? Ibuod natin. Yung sinasabi ng verse 1 to 3. Okay. Para kanino ang para kanino sinulat ni Apostol Pablo? To the saints.
Sino ang mga santo? The faithful in Christ Jesus. Ano ang meron sila? Ano ang binigay sa kanila? Grace and peace. Kanino nang galing ang grasya at ang kapayapaan na yun? From God. Sino yung God na yun? God the Father, at ang sinasabi dito, and the Lord Jesus Christ. Okay? Kanina nang galing yung grace and peace? To God, from God the Father and our Lord Jesus Christ. Bakit lagi natin ikakabit si Jesus Christ sa usapan, mga kapatid? Sapagkat ninoon ng Diyos na ang lahat-lahat ng biyayang tatanggapin natin mula sa langit, mga kapatid, ay matutuntun natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang mga biyayang makakamit tayo, mga kapatid, na hindi natin matutuntun sa ating Panginoong Hesukristo. Importante ito, mga kapatid. Importante yon sa ating isipan. Sapagkat kung hindi mo nakikita si Jesucristo, ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya, nagkakamali ka ng pananampalataya. Kamukha ka ng mga Muslim, kamukha ka ng mga Hinduismo, kamukha ka ng mga Jewish, kamukha ka ng mga ibang sekta na mukhang mababait, mukhang mahuhusay, pero marunong basahan ang kanilang ginagawa. Napakatapang mo ng mga pastor, marunong basahan ang ginagawa ng iba. No? Ang ating pong katapangan, mga kapatid, ay nababatay sa sola scriptura. Wala po tayong ibang pinaninindigan maliban ang nakasulat lamang sa salita ng Diyos. Okay? So wala kang tatanggaping blessings, mga kapatid. Listen very carefully. Huwag mong katakutan lang ang ibang mga salita. Matakot ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang hahatol sa iyo. Okay? Nabasa mo na ba yun? Ang salita ng Diyos ang hahatol sa iyo. Ang hindi mo paniniwala sa salita ng Diyos ang hahatol sa iyo. Particularly, ang salita ng Panginoong Jesucristo. Okay? Kanino galing? Sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit na ginawa yun? Bakit siya naghirang at sa kanyang mga hinirang ay binuhos niya, sabi dito, binuhos niya ang masaganang pagpapala who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings. Naghirang at binuhos ang masaganang pagpapala. Bakit niya ginawa yun, mga kapatid? To the praise of His glory. Okay? Praise be to God, the Father, and to our Lord Jesus Christ. Okay? Sinulat para sa iyo. Pinakita ko nung pinakinabangan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pakinabang na yun para magkaroon ka ng kalinawan? Sino ba ang pasasalamatan mo sa tinatamasa mo pagpapala? Malinaw, mga kapatid? Ngayon pag-uusapan natin, paano ka nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo para maging karapat-dapat kang magpartake o makibahagi ng banal na hapunan, sapagkat hindi lahat ng tao ay merong kaparehong biyayang tinatamasa mo. So pag naintindihan mo mabuti, sasabog ang kaligayahan mo at magiging makatotohanan ang pagganap mo at pakikibahagi mo sa banal na hapunan. Okay, meron po anim na katotohanan na ipapakita sa atin ng ating Panginoon papaano tayo nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo.
anil na katotohanan na makukuha natin, mai-extract natin dito sa babasahin natin natitirang versikulo, verses 4 to 14. Let us read. Didiretsuhin ko muna, saka natin babanggitin o i-introduce ang mga katotohanan. Verses 4 to 14. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put in effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Jesus Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Okay. Nandun po lahat yun. Paano ka nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Kailan mo matutuntun to? Pag nilatag na sa iyo ng Diyos ang katotohanan, kailan ka ba talaga nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Okay. The meaning of our union with Christ. Ang kahulugan ng ating pakikipag-ugnayan o pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Para meron tayong dahilan, malalim na dahilan. Bakit nga ba talaga natin kinakailangang makibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon? Bakit natin siya inaalala? Ano ba ang nagtutulak sa atin? Dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. The meaning of our union with Christ. Anong ginawa ng Diyos Ama para sa iyo, kapatid? Number 1. Anong ginawa ng Diyos Ama para sa iyo, kapatid? Number 1. Verses 4, 11, and 12. Anong ginawa ng Diyos Ama para sa iyo? God the Father chose us, the elect, in Christ Jesus. Lagi nakadugtong dyan yung Christ Jesus, mga kapatid. Papaliwanag natin mabuti sa mga susunod. I-introduce pa natin lahat ngayon. Unang ginawa ng Diyos Ama sa'yo, pinili ka
Pinili ka para ano? Para ikabit o magkaroon ng ugnayan. Kanino? Sa Panginoong Hesus Kristo. Kailan niya ginawa to? Wala pa mang sandaigdigan. Okay? For He chose us even before the creation of the world. Pinili ka para iugnay ka, ikabit ka sa Kanyang anak, ang ating Panginoon na si Hesus Kristo. Ngayon, marami kasing nagsasabi, tinanggap ko na ang Panginoon Hesus Kristo. Panginoon na tagapagligtas. Ligtas na ako. Pero makikita mo sa mga bisyo, makikita mo na ang buhay nila ay hindi para kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang kanilang buhay ay mapapanag mo na nagdi-desire hindi ng pakikipagrelasyon sa Panginoon, kundi nagdi-desire ng mga bagay sa mundo ito. They are spending their lives not for Jesus Christ, to have fellowship with Jesus Christ, but they are spending their lives with the things of this world that will not matter in eternity. Hindi magmamatter sa eternity. Nakikita mo bang buhay mo na gano'n? Umuubos ka, gumugugol ka ng maraming panahon, hindi sa mga bagay na magmamatter sa kabilang buhay, kundi sa mga layaw at mga pleasures mo dito sa lupa. Nakikita mo ba ang sarili mo na gano'n? When hindi nangyayari sa iyo, kung gano'n ka, hindi nangyayari sa iyo ang purpose ng Lord. Bakit Kanya pinili? Bakit Kanya pinili? He chose you in Christ Jesus to be what? To be what? Sabi dyan, sa verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Okay? Ano nakikita mo sa buhay mo? Nangyayari ba sa iyo ang pagkapili sa iyo ng Diyos? Ang purpose, bakit Kanya pinili? Ano ibig sabihin ng holy pastor? Consecrated. Set apart. Ano ibig sabihin ng banal? Mula sa karamihan, etong ginagawa ng karamihan, baliw na baliw ang karamihan sa sanlibutan ito, sa mga bagay sa sanlibutan ito, mula sa karamihan, pinili ka ng Diyos to be holy. Ibig sabihin, dinampot ka, nilayo ka sa karamihan, at iniba ang buhay mo. Hindi katulad ng buhay nila. Okay? God chose you to be holy, separated, consecrated, set apart. Kaya pag tinignan sila, etong ginagawa nila, at tinignan ka, etong ginagawa mo, mababanaag sa mata ng magdang people at sa mata ng Diyos na ikaw ay holy and consecrated. Okay? Yan ang unang kaugnayan mo na ginawa ng Diyos sa iyo, ng Diyos Ama sa iyo. Pinili ka at inignay kay Hesus Kristo para maging kaiba ka sa karamihan sa sanlibutan ito. Huwag mong babaliwalain yun. Huwag kang magpadaya sa diablo na ang tanging alam mo lang ay ang kaisipan. Bah, sinabi ni Pastor tanggapin ko lang ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas Ligtas na ako. Pwede na akong gumawa ng mga bagay na gusto ko. Sasama na uli ako sa mundo. No. Hindi ganon ang sinabi ng katotohanan. Okay? God chose us in Christ Jesus to be holy and blameless in His sight. Ngayon anong sinasabi ng verse 11 and verse 12? Bakit ka naman pinili ng Diyos? Inihiwalay sa karamihan at ginawang holy and blameless. For what? Sinabi ng verse 11 and 12,
Ginawa niya yon para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Anong pangalan ng Diyos? Anong pangalan ng Diyos? Huwag kang mapipigilan pag tinanong anong pangalan ng Diyos. Say it loud! Say it out loud! Jesus Christ! Ba't meron ka bang ibang pangalang naisip? Hindi magtatampo ang Diyos Ama pag sinabi mo ang Diyos mo ay si Jesus Christ. Okay? Sapagkat walang ibang binigay na pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalang Heso Kristo lamang. Okay? Maging matatag ka sa iyong paninindigan, kapatid. Pinili ka ng Diyos, inihiwalay sa karangihan, iniba ang buhay para sa isang resulta. Anong resulta? Para pag tinignan ka ng sangkalangitan at ng sanlibutan, masasabi nilang mabuti ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. To the praise of His glory. Okay, pangalawa, the meaning of our union in Christ. God the Father predestined us to be adopted as His sons through Christ Jesus. Okay. Predestined us, verse 5. Mga kapatid, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Okay. Hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan, dinistino ka na sa isip ng Diyos. Predestined. Diba? Predestined. Alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa iyo. Hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Yun ang nakasulat. Bakit kanya pinredestined? Sabi doon, ang dahilan, kaya kanya pinredestined. Ano yung predestined sa Tagalog? Ha? May Tagalog Bible pa kayo? Ephesians chapter 1 verse 5. Anong nakalagay sa Tagalog? Itinalaga? Sure? Itinalaga. Ayan. Itinalaga ka ng Diyos. Predestined to be adopted as His sons through Christ Jesus. Bakit? In accordance with His pleasure and will. Kailangan maging malinaw sa mga kapatid. Hindi ka naging Kristiyano para sa iyong kalooban at para sa iyong will, pleasure. Ibig sabihin, saan ba nababatay ang kalooban mo at ang pleasure mo? Maraming naniniwala na siya ay naging mananampalataya, na siya ay naging anak ng Diyos, para, listen very carefully, para maranasan niya ang masasarap sa mundong ito. Maraming naniniwala na the prosperity gospel. Believe that. Okay? Maraming naniniwala na ginawa siyang mananampalataya ng Diyos, ginawa siyang anak ng Diyos para magkaroon ng kotse, magkaroon ng magarang bahay, magkaroon ng magandang asawa, ng gwapong asawa, magkaroon ng maraming pera sa bangko, makapasyal sa kung saan niya gustong pasyalan, at mangyari sa kanyang palatanda sa buhay na ito. Maraming naniniwala ng gano'n, mga kapatid. Pero hindi yun ang sinasabi ng katotohanan dito. God the Father predestined us, the elect, to be adopted as His sons through Christ Jesus in accordance with His pleasure and will. Ang buhay mo ay gagawin ng Diyos, papakailangan niya, aayusin niya para kaninong kaligayahan with His pleasure, para kaninong kalooban, and His will. Not yours,
Okay? Maraming magtatampo sa Diyos kapag hindi nangyayari yung kanyang kalooban. Maraming magtatampo sa Diyos kapag hindi niya na-achieve ang kanyang mga pangarap. Lord, sabi mo, ibibigay mo sa akin ng ganito. Lord, sabi mo, ibibigay mo sa akin ng ganyan. Bakit hindi nangyayari sa akin, Lord? Tandaan mo, kapatid, predestined ka, itinalaga ka ng Diyos para mangyari sa iyo kung ano ang kanyang kalooban at kung ano ang kanyang kasiyahan. Hindi sa iyo. Pero, tandaan mo ito, kapatid. Pero, kapag nangyayari na sa iyo ang kasiyahan ng Diyos at ang kanyang kalooban, ipagpapalit mo ang lahat. Pakinggan mo mabuti. Ipagpapalit mo na ang lahat sa mundong ito. Magtuloy-tuloy lang ang kasiyahan at kalooban ng Diyos na nangyayari sa buhay mo. Anong parable? Hindi ko matandaan yung verse ng parable na naglalakad ang isang magsasaka, nakakita siya ng isang bukid, at nakita niya sa bukid na yun, ay may kayamanan. Nabasa niyo na yan? Nung makita niyo yung kayamanan, umuwi siya, pinagbili lahat ng kanyang ari-arian, at binili yung bukid na yun na may kayamanan. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Pag natagpuan mo na ang buhay of which God predestined for you, for His pleasure and for His will, that is the life that you always wanted. At ipagpapalit mong lahat, makuha mo lang yun. Gaya ng sinabi ni David sa Psalms, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Ito yung mga taong naunawaan na, naintindihan na, kung ano ang pagkatalaga nila ayon sa kalooban at ayon sa kasiyahan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Number 3. The meaning of our union with Christ. God the Father freely gave us His glorious grace in Christ Jesus and through Christ Jesus. Kapatid, malinaw dyan na ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng libreng pagbibigay sa iyo ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. At ginawa niya yun sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng laman at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na inaalala natin. Sa tuwing tayo magpaparte o makikibahagi ng kanyang ng banal na hapunan ng ating Diyos. Okay. Meron pang 3. Bilisan natin yung 3. Papaliwanag pa uli natin ito sa mga susunod. Point by point. And then, pang-apat. Ayan. God the Father redeemed and forgave us all our sins in Christ Jesus and through Christ Jesus. Okay? Ang ating redemption, pagkatubos at ang ating forgiveness, pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng buhay at ng sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Then, truth. God the Father enlightened us about the mystery of His will in Christ Jesus. Ito mayaman na mayaman sa mga susunod natin pag-uusap mga kapatid. Ito number 5 truth. Okay. Walang katotohanan na sasabog sa isip mo at magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Listen very carefully. Paliwanag pa natin sa mga susunod. Walang katotohanan na tatanggapin mo sa buhay mo na sumasabog ang kaligayahan mo
na mabibigay sa iyo ng kapayapaan at kumpiyansa sa harapan ng Diyos, kundi ang mga katotohanan na kapaloob sa buhay at sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Listen very carefully. Meron ako nakikita sa iyo na parang walang pakialam sa katotohanan pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Nakakalungkot yun. Sabat bilang pastor, bilang overseer ng kaluluwa o ng flocks, nakikita ko ang bawat buhay ng bawat isang sinasabi natin miyembro ng iglesia. At nalulungkot ako sa mga taong nakikita kong walang pagnanais na makaunawa dahil nakikita ko rin ang mga buhay nila na unti-unting drifting so far away with God. And I will tell you, if your life is drifting so far away with God, I will tell you that it will lead to a very, very, very miserable life. At hindi papaltos yun, mga kapatid. Sapagkat kung hindi totoo ang sinabi ng Panginoon, bakit pa tayo nandito? Ba't nag-aaksaya tayo ng panahon? Kung hindi totoo ang salita ng Diyos, wala tayong pinaninindigan. At walang katotohanan na tayong pinag-uusapan. You must listen very carefully, mga kapatid. It is for you, so that in the future, your life will be satisfying. Your life will be joyful, with full of confidence sa harapan ng Diyos. Hindi yung kakaunting problema, kakaunting kapagsubukan sa buhay, kumbaga pangbatang kapagsubukan, ala ka na, hindi mo na maintindihan, wala ka lang maunawaan. Ang mga katotohanan ipinapanahog sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, pag-asa, katapangan, kumpiyansa, katatagan, at sa bandang uli, kasiguruhan at kaligayahan sa ating buhay. Kung papakinggan natin at kung hahayaan natin mangusap ang ating Panginoon sa ating isipan. Okay? Sabi kasi dito sa number 5, niloob ng Diyos na lahat ng kailangan mo, all the secrets of heaven, all the mysteries ng kalooban ng Diyos, ng kanyang plesyo, ay niloob ng Diyos Ama na ipagkaloob sa iyo, ipaunawa sa iyo, buksan sa iyo, para mangyari sa iyo ang pinangako niyang buhay na ganap at kasiya-siya. Mangyayari lang yan sa iyo, mga kapatid, kung malinaw mong naunawaan ang mga sikreto at misteryo ng langit na niloob ng Diyos na ipaliwanag sa kanyang mga hiliran. If you keep on ignoring the truth, if you keep on, ang tawag dito, sinasantabi ang katotohanan, kapatid, wala kang ibang maaapuhaw na paraan para mangyari sa iyo ang pangako ng Diyos. Maliban na mabuksan sa iyo at maninawan ka sa mga misteryo ng kalooban ng Diyos na nakapaloob sa buhay at mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Yan ang katotohanan. At ang last, mga kapatid, the meaning of our union with Christ, God the Father, marked and sealed us with
receive the promised Holy Spirit through Christ Jesus. Okay? Napag-aaralan natin yan sa ating sa ating regular prayer meeting. Okay? The Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. Isa sa senyales na ikaw ay hinirang ng Diyos, kapatid. Isa sa senyales ay merong namumuhay sa iyo, nakikipamahay, bumubulong, nakikialam, nangungulit, nagsasaayos na banal na Espiritu. Kung wala kang ganon, dire-diretso ka sa pagkakamali. Pag dire-diretso ka sa pagkakamali, yung dulo ng buhay mo ay miserable. Kaya kung meron kang Holy Spirit, sapagkat yun ang niloob sa iyo ng Diyos Ama para magkaroon ka ng kaugnayan sa Panginoon Jesucristo. You are living a life that has been promised by God in Christ Jesus. John 10:10. I have come that you might have life and have it more abundantly. Mga kapatid, ang kahulugan, bakit tayo nakikinsa, nakikibahagi, inaalala, ang banal na hapunan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay dahil meron tayong kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kaugnayan na yun ay niloob ng Diyos na mangyari sa lahat ng kanyang mga hingin. Ang lubusang kapaliwanagan, mga kapatid, ay isa-isahin natin sa mga susunod nating Lord's Supper celebration. Papurihan natin ang Panginoon, palakpakan po rin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mama namin natin. Kawan po kami. Maaring sa aming pong isipan, parang simple lang ang ginagawa namin. Pagtalikod, hindi pakikinig, pagdidesisyon na hindi ka pansinin sa aming mga buhay. Maaring ang dahilan nito ay hindi ka namin lubusan, pinahahalagahan at binibigyan ng panahon sa aming buhay. Ama, kawan mo po kami. Kawan mo po ang aking mga kapatid na kinakapos ng pagnanasa na makilala ka ng lubusan at magbigay ng panahon sa iyo. Huwag mong loobin, Panginoon. Mapunta sila sa isang buhay na inaakala nila ay masaya at maganda, ngunit ang dulo ay misery o kapahamakan. Turuan mo kami patuloy na i-desire ka. I-desire ang pagkaunawa sa iyong mga salita. I-desire na makilala ka ng malaliman ng lubusan. Sapagkat ikaw na rin ang may sabi na ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay ay masusumbungan lang namin sa iyo, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ama, ito po kami, ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Once again, nandito, nagkakaisa upang alalahanin at ipagdiwang ang iyong banal na hapunan. Pag-aala-ala na minsan kang nagpakasakit, minsan kang nagsakripisyo, minsan mong ibinigay ang iyong buhay, ibilayubay ang iyong katawan, itinigis ang iyong dugo para sa aming kaligtasan at pangwalang hanggang kaligayahan. Huwag nawang masayang ito, aming Ama. Huwag nawang matalikuran lang namin isang trahedya na kami magpatuloy sa ignorance, Panginoon, ng katotohanan, samantalang ang mga katotohanan na ito ay lubusan mong pinaghirapan para sa amin. Ama, ito po ang iyong iglesia. Tanggapin mo po at patuloy na ayusin
pakialaman. Ulitin upang lubusan po namin maunawaan at makamtan ang iyong mga pangakong binitawan para sa amin. Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.